Hallelujah! Gagawa ng paraan ng Diyos sa pamamagitan ng salitang lumalabas sa iyo. Those are the language of faith. The Bible says, when you have the language of faith, you become a co-creator with God. And you begin to create by means of your words. You can let things manifest physically in the physical realm of this world. Anything that you like. Kaya pera, walang problema yan. Magkano kailangan mo? Sabihin mo lang, paliparin mo. Kailangan ko ng 50,000. Then after that, forget about it. It is the power of faith that will create that money for you. Then wait for it. Pagkatapos, hintayin mo. Hintayin mo. Pabayaan mo ang Diyos. In God's own due time, when He sees it fit for you to receive that, whether you like it or not, you will have it. Because you have already created it by the word of your faith. So, impitakan nyo, hindi na problema yan ngayon. So, hindi nyo sasabihin, mahirap magsamba, pastor, kasi wala kaming pera eh. Wala na, hindi na pwede yun. Gawin mo, sapagkat anak ka na ng Diyos. Kaya kayong nanonood sa iyong TV ngayon, nagiging mahirap sa inyo yung karta moneda nyo, hindi na problema ngayon yan. Mapoproblema ka ngayon kung saan mo ilalagay yan sapagkat yan ay kakapal sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Di ba? Kung wala nga pera yan, anak ka ng Diyos, masaya ka sapagkat hindi na nakakabit, nakasalalay dyan ang iyong kagalakan. Your sadness and your joy is never connected with your wallet anymore. It's connected with God. Whether your wallet has money or not, it's nothing for you, and it's not connected with your joy and your sadness anymore. Because you've learned the truth that it is God who provides everything for you. Kung masaya ka na wala kang pera, lalo na kung meron na yan. Pero wala na roon ang kagalakan mo. Nandoon na sa Panginoon. Habang ang Panginoon ay nasa sa iyo, magsaya ka. Gusto niyo yung hindi mawalan? Merong sinabi ang Diyos, sinabi niya, give, and it shall be given unto you. Magbigay ka, at ikaw ay bibigyang muli. Nagtatanim ba kayo? Ang oras na in-spend niyo rito, pagtatanim yan. Tinataniman mo, iniinvesan mo ang spiritual na buhay mo. You are investing spiritually right now as you sit there and listen to the words of God, clapping your hands in worship and praise to Him, singing hymns unto the Lord. That is a spiritual investment that one of these days will come back to you and you will reap the reward of that. Tingnan mo. Yung iba, hindi nila alam yon. Asan sila ngayon? Nasa mga kabaret, nasa mga alibangbang, nasa mga, ano yun? Mga disco houses. They are investing for their fleshly nature. And later on, they will reap the reward of that. What is the reward of your fleshly nature? It's death, because death is found in the flesh. But if you invest in the Spirit, you will reap life, because there is life in the Spirit. Sinabi ng Panginoon, give, and it shall be given unto you. If you are giving of your time, the Lord will also give time for you. If you are giving of your energy to the Lord will also energize you. If you give some of your money to the Lord, which in the Bible says you give your 10% or your tithes and offering, then the Lord will give you the added bonus and blessings that you need, which is financial also, in nature. Tingnan ninyo ngayon ang tao. Masyado ng selfish ang tao. Very generous siya sa kanyang sarili. Some are generous toward themselves and other people. But they are tight-fisted with God. When it comes to God, they murmur when they give. Oh, bakit ako magbibigay dyan kay Kibuloy? Mayaman na yan. You are not giving to me, you are giving to God. Bakit ako magbibigay dyan kay Kibuloy? Hindi kayo nagbibigay sa akin, sa Panginoon kayo nagbibigay sapagkat sinusunod natin ang kanyang sinabi sa banal na kasulatan. Meron bang pagpapala sa Luke 6:38? Meron. Anong sinabi niya? Give and it shall be given. Now that's a principle
that is contrary to human principles. Because to human, in order for you to receive, you must have to ask and then receive. But with God, if you want to receive, you must give. Pagtatanim yun. Bago kayo umani sa mga parang nyo, bago kayo umani ng palay kung kayo ay isang magsasaka, anong ginawa nyo? Pumunta lang ba kayo doon pagkatapos tiningnan lang yung inyong sinasaka, tapos sinabi nyo, next week ako'y babalik, aani ako dyan. No. You have to farm it and then you have to plant the seeds. Itanim mo yung iyong mga binhi at ikaw ay babalik at aani ng kaukulang ani. Sa harap ng Diyos, meron tinatawag na spiritual law of reaping and sowing. Sowing and reaping. Kung anong tinanim mo, yon ang aanihin mo. Kaya pagka kayo nagtatanim ng spiritual investments, you will reap the dividends here and in the life to come, eternal life ang iyong aanihin. So pagka ikaw ay nagsusupply ng mga bagay na ito, kahit nasa dalangin mo lang, dinadalain mo, Panginoon, pagpalain po ninyo si Pastor Kibuloy sa kanyang pangangaral, palakasin pa ninyo siya, pahabain ninyo ang kanyang buhay. Exactly what you are praying for, it will happen to you. Babalik sa iyo yan. Panginoon, pagpalain po ninyo si Pastor Kibuloy, bigyan ninyo siya ng bagong sasakyan. Before you know it, ikaw na may bagong sasakyan ka na. Panginoon, pagpalain po niyo si Pastor, bigyan ninyo siya ng protection kahit sa pumunta. Before you know it, protection is going to come to you. Mayroong kapangyarihan yon sapagkat sinabi ng Diyos sa akin yon. Kung ano ang iniisip at ginagawa ng tao sa iyo, yun exactly ang babalik sa Kanya sapagkat yun ang itinatanim niya sa harap ko. Hallelujah! Mo nang kamong sigig hiwi na ako, mga hiwi mo kadugayan. Ano? Mo na inyong ipugas, kamong sigig daot na ako, ang kadaot di mo bulag sa inyong balay. Ha? Kamong sigig panalangin na ako, panalangin ni Pastor, ang panalangin di mo bulag sa inyong balay. Hallelujah! Kayo na nagmamahal sa ministering ito, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi hihiwalay sa pamamahay nyo. Kayong idinadalangin ninyong lumago ang ministering ito at lumago ang paglilingkod na ito ng inyong pastor, ang inyong buhay ay lalong lalago at lalong pagpapalain sa lahat ng mga idinadalain nyo. Babalik sa inyo yan. Lahat naman kayong umuusig sa ministering ito, meron pa kayong chance na magbagong isip at magsisi at bumalik sa Kanya at sabihin, ako'y nagsisisi, kasalanan pala yung ginawa ko, ginagamit ako ng demonyo, meron ka pang pagkakataon bumalik bago umani ka sa mga bagay na hindi mo dapat anihin. Exactly what you have sown, that is exactly what you are going to reap in the last days. Kaya ngayon ang panahon na malaman ninyo ang bagay na yan. Ang ating mga pag-aalala, isa yan na nakakahadlang upang tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya sinabi niya sa Matthew 6:34, take no thought for the morrow shall take thought for himself. Huwag kayong mag-alala sa bukas. Huwag kayong alalahanin ng bukas. Naririto kayo ngayon, huwag kayong mag-alala sa oras. Let time flies. Let time go. Release time. Don't be time conscious when it comes to your salvation. When it comes to serving God, don't be imprisoned by time. Time, event, space. Huwag kayong magpatali diyan. Sapagkat pagka tayo lumalakad sa eternidad, walang space, walang time. Kaya yung mga malalayo, galing pa ng Turilang iba, galing pa ng Santo Tomas ang iba, ang layo-layo nila pero nandito sila because they don't consider time. How many hours you travel from Panabo, Tagum to Davao City? How many hours you travel from Turil to Davao City? How many hours you travel from downtown to here? Kinukwenta ng iba yon. Gasolina, pamasahe, oras, space, oras. Wala yan sa Panginoon. Pagka nasa Panginoon ka, walang space at walang time.
We contract space and time. That's why the heavens, the third heavens, where God is living or where God abides, can only be traveled in 6 minutes flat, earthly time, pagka ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Kaya kayong nandito na sa kaharian ng Diyos sa lupa, ang layo na nang naabot nyo. Umabot na kayo sa hangganan. Hallelujah! Umabot na kayo sa pintuan, sa hangganan ng kaharian ng langit. At alalahanin ninyo na lupa nga itong planetang sanlibutan. Pero wala tayong kaibahan sa mga planeta at mga bituing nakikita ninyo sa kalawakan, sapagkat tayo ay kasama nila sa kalawakan. We are hanging with them. If you go to the planet Mars, you will feel like you are on Earth also. And when you raise your eyes to heaven, you will see the same stars that we see here on planet Earth. Kasama natin yung Say nakabita is Tagalog, lisod yung Tagalog sa hay. Kasama natin silang ang bitin sa Bisaya kay sawa man na. Kasama natin silang nakabitin sa kalawakan. Kaya tayo ay nasa langit. At itong inyong natagpuang kaharian ng Diyos, Kingdom of God in heaven on earth. Ang layo na nang naabot nyo at nandito na kayo. Welcome to the Kingdom of God. This is your first stop, and I am your first teacher to teach you on how to live in the kingdom of God. Tinuturuan tayo ngayon dito sa planetang ito kung paano tayong mamuhay sa kaharian ng Diyos at pagka kayo ay trained na sa pamumuhay ng kaharian, isang araw darating ang spaceship ng rapture. Kukunin tayo at ililipat tayo sa tunay na kalalagyan nyo. Hallelujah! So huwag kayong mag-alala. Huwag ninyo ikabit ang pag-aalala ninyo sa time. Ulit-ulit sasabihin ko sa inyo, ang trabaho ay hindi nakakatanda. Ang problema, kung alam lang ninyo, ay lalong magpapabata sa inyo. Alam ninyo kung anong nakakatanda? Worry. Ang lahat mo sabing, worry. Pag-aalala. Ano, bata pa kayo ka, sige kagkabala ka, ananay mong naon. Kasi kung ikaw ay nag-aalala, yan ba ay makapagpapadagdag, sabi ng Diyos, ng 1 inch sa height mo? Kayong mga medyo mababa ang height. Alala kayo ng alala sa height nyo. Yan ba ang pag-aalala ninyo, makakapagdagdag ba ng 2 inches sa height ninyo yan? Hindi! Kung hindi, bakit ka pa mag-alala? Pabayaan mo ng iba mag-alala sa'yo. Hallelujah! Oh, hindi pala makapagpapadagdag sa height ko ito, inano ako, 4'9" lang ako, sikaglakaw diya sa mga mall diya, ang uban na balakari mo, ikaw malipayon. Sige nagtanaw, saan ka na niya pagkabot dito? Saan ka na niya? Silang na balaka, ikaw, sige kalipay. O pag yung mukha mo, hindi nagaganda yan, huwag ka nang mag-alala sa mukha mo. Pabayaan mo ng iba mag-alala sa'yo. Lumabas ka na lang because you cannot change that. Merong ang isang tao, ang sama ng mukha niya, ewan ko kung sa'yo pinaglihi ng kanyang nanay. Pinaritokin niya sa mga doktor yung mukha niya. Nung naritokin na, ang ilong niya, imbis 2 lang andito, 3 na. Lalong sumama ang kanyang mukha. So do not change the things that you cannot change. Don't worry about the things that you cannot change for yourself. Just accept them as they are and be happy with God that He has given you life and that He has given you strength
and that He has led you to His own salvation. Nakay ilong nga, murag palwas lubi, kalapad, ay nagkabalak ina. Lakaw na lang, ang uban ay mabalaka niyo, kada tagbo nila niyo, muligi. So, mantong yung ilong. Sige sila kabalaka, hantod mo ulit, di sila katulog. Ikaw malipayon, praise the Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Panginoon, sa ilong kong lumalapad araw-araw. Kuminsan ang malapad ang ilong, blessings. Tinan ninyo, tanawa, o sa katao, lapad ang ilong, abi sa uban, tunglo. Wala. Dili tunglo, panalangin siya. Naglakaw siya sa kangit-ngit na brownout, nabangga siya. Wa maunsa kay lapad na madaan. Kung taas-taas ba to? Buak kung tayo dire. Nya kay lapad na mandaan, panalangin. Praise the Lord. Oh, naon sa imong ilong? Wa maguba, kay guba na mandaan. Huwag ka nang mag-alala sa bagay na hindi mo na mababago pa sa buhay. Sa physical mong anyo. Amen. Amen. Yung mababago mo, baguhin mo. Pero hindi mo na mababago, huwag mo na baguhin yun. Tingnan niyo si Michael Jackson, lahat ng pera nasa sa kanya. Bawat taon, ibang ayos ng kanyang ilong. Iba yung cartilage na nilalagay. Ngayon, yung doktor, sumurrender na. Hands up ng doktor, sabi niya, I cannot do anything for your nose anymore. In 4 years' time, your nose will collapse and you will look like a ghost. Wala lang magagawa, di ba? Ang ganda-ganda na mukha niya, pinaayos niya. So, kung anong binigay na mukha ng Diyos sa iyo, tanggapin mo na yan. Kung kwadradong mukha mo, praise the Lord. Kung triangle ang mukha mo, praise the Lord. Huwag ka nang mag-alala sa bagay na yan. Amen. Tanggapin mo na lang kung anong bigay ng Diyos sa iyo. Tayo kasi, kung minsan hindi kontento sa buhay natin, kaya napakarami ng ating pag-aalala sa mga bagay na hindi kinakailangang alalahanin. Tayong mga Pilipino, mahilig na magpaputi ng mukha ng lahat. Kaya lahat ng mga, ano yan? Number 1, number 2, number 3. Pagkatapos lalabas sa sikat ng araw, merong tuwalya, mata na lang nakalitaw, may payong pa. Sa Amerika naman, iba? Yung mga tao doon, masyado namang mapuputi, kaya sila nagbibilad naman sa araw upang magkaroon ng tan skin. Magkaroon ng brown skin tulad nyo. When white people sees you, they admire your color. Ang ganda. Magkaroon sana ako ng kolor na katulad mo. Tayo naman, nakikita natin. Sana magkaroon ako ng kolor na maputing tulad mo. Kaya lahat ng pulbos ng inchik nandoon na. Isang araw ako'y nagbibisita sa isang bahay. Kumatok ako. Paglabas, akala ko multo ang kaharap ko. Bakit? Mata na lang nakalitaw, puro puti lahat. Anong nangyari sa mukha mo? Pastor, papasok po kayo. Ito ay pulbo ng inchik para kuminis yung mukha ko. Ang pangalan niyan, Maymay. Oh. Don't worry. Kung hindi nyo magagawa yan, huwag na ninyong alalahanin pang mga bagay na yan. Basta maghilamos na lang kayo, maligo kayo, magsabon kayo. Yun ang magagawa nyo. And then walk and live your life in a daily routine. And thank God for what you have. Hallelujah! Kung wala kayong bagong sapatos, humingi kayo sa Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. When you begin to worry, you insult God. Because when you worry, you are trying to say to God, you can't do anything anymore for me. That's why I am worried. I am sickly worried about myself because God cannot do anything anymore for me. You are making God powerless when you worry.
Maraming magagawa ang Diyos sa'yo. Humingi ka lang. Sinong kailangan ng bagong sapatos dito? Ang uban ninyong sapatos, nakita na ko, murag katong gisakyan ni Magellan sa panahon sa 15th century. Nangahiwi na sa kadaan. Ipasyayan ninyo na sa boy. Nahurot ang usa ka bito ng boy ni surrender. Nung di naman gyud nimo sinaw. Sa ang pagsinaw ng tanampanitanan na pakpak na. Kailangan mo na ba, huwag kang mag-alala, humingi ka sa Kanya. Sabi, pahingi ng sapatos, Panginoon. Bilang alagad ng Diyos, ako'y humihingi rin sa Panginoon, palagi. Humingi ako ng bagong sapatos, tingnan ganda ng sapatos ko. Sabi ng demonyo, kaya si Kibuloy, kailangan maglakad yan. Walang sapatos. Kailangan mangaral ka tulad ni Jesus Christ, walang sapatos! Alam niyo kung merong ganitong sapatos noon, merong ganito ang Panginoon, di ba? Sapagkat siyang gumawa sa lahat ng bagay, di ba? Tapos sinabi ng demonyo sa akin, sa lahat daw ng pastor, ako lang nakapadyero. They worry about me. They worry about my Americana. They worry about my shoes. They worry about my car. I'm not worried! Kaya baligtad na ngayon. Hindi na tayo ang nag-aalala. Ang demonyo na ang nag-aalala ngayon. Kaya ang demonyo lalong tumatanda. Praise the Lord. Ask to God anything that you want personally. Name it and He can give it to you because you are a child of God. Kaya sinabi niya, huwag kayong mag-alala kung anong kakainin nyo, kung anong isusuot nyo, kung ano ang idadamit nyo, kung ano ang tahanang papasukan nyo. Sabi, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Tingnan niyo, sabi niya, ang mga liryo. Look at the lilies of the field. How they fare. Today they look so beautiful. Tomorrow they will be harvested to be burned in the fire. But even Solomon, in all of his glory, was not arrayed like one of them. Bukas, susunugin lang yan. Pero si Solomon daw, sa kanyang karangyaan, hindi pa nakapagdamit na tulad ng mga kagandahan ng mga liryo, kagandahan ng mga bulaklak. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Tingnan yung mga ibon na lumilipad. Hindi nagtatanim yan. Hindi nag-aararo yan. Ngunit walang isa man sa kanilang mahulog na hindi alam ng inyong amang nasa langit. Pero walang isa sa kanilang payat. Meron na ba kayo nakitang ospital ng ibon? Meron na kayo nakitang ospital ng ibon? Wala, di ba? Mataba sila lahat. Billions and trillions of birds fly every day. They don't work, but they eat. And the Lord feeds them every day. Sabi niya, mas mahalaga kayo sa mga ibon. Huwag kayong mag-alala. Hallelujah! Magtrabaho kayo pero huwag kayong mag-alala. Ang trabaho hindi nakakatanda at ang problema ay hindi nakakatanda. Ang pag-aalala ang siyang nakakatanda. Difficulties and distresses may be used as your stepping stones. Don't worry about them. We should utilize our trying circumstances for a more closer relationship with God. With our faith and God's help, we can reach the highest and the best. So you may have trying circumstances in your life right now. Instead of worrying about those circumstances in your life, use them as stepping stones. Utilize those circumstances and tell the devil to his face, my God is able to do exceedingly, abundantly, above all that I am able to ask or think according to His power and glory. Magagawa ng Diyos sa iyo yan.
So let the devil worry, but you as a child of God, never worry about these things. Tapos, hintayin mo ang Diyos. Ito ay yung pinakamasaklap diyan kung minsan ang tao hindi makapaghintay. I have seen the attitude of so many of us. You just look at the traffic. Everyone wants to go ahead. Everyone wants to go ahead. When there is a four-way stop, everyone tries to cram in the middle of the intersection because they want to go ahead. They cannot wait. I've been traveling most of my life. When I go to the airport, I see the people. We are given boarding passes, and we have boarding cards, and we have numbers. We will board the passengers by numbers. But you know what happened? When boarding time is called, Flight 8134 Manila is boarding. You know what happened? All of the people try to cram into the entrance. But they have their own boarding time. 3 diagonal line will board first, 2nd diagonal line will board second, and 1st diagonal line will board last. Alam niyo ang nangyayari? Lahat sila. Because they cannot wait. This is the attitude of people in the last days. They cannot wait. They want to go ahead. But when you want blessings from the Lord, don't let impatience be the hindrance of your blessings. Wait upon the Lord. He said, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Many Christians lack patience. Waiting can be most difficult, but it also can be most rewarding. This is one of the attitudes that God wants you to have. After you prayed to Him, wait for the answer. Pagkatapos mong nanalangin sa Kanya, hintayin mo. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Ampo ka. Ginoo, gay kong sinina, be. Gay kong Amerikana, parang pastor kibuloy, be. Wa pa niabot. Kadugay Ginoo, oy. Ingon ng Ginoo, buot-buot ay. Mayra wag siya muhatag. Igo ra ka na ngayo. Imo pa kumbutan ka na sa ihatag. Di na ino na ako ni hatag na. Maoy imo. Wait on the Lord. Yan, pagkabigay ng Diyos, nakakapagbigay kagalakan. The blessings of the Lord, it maketh rich and addeth no sorrow with it. Walang kahalong kalungkutan ang pagpapala ng Diyos. Kagalakan. Magsasaya ka. Sasabihin mo, salamat Panginoon, sapagat ang mga pagpapalang ito ay hindi nahadlangan sa aking buhay. So, when you are in these trying circumstances, you will be able to cope up because God is with you. And He will give you the strength and the ability to cope up with all of these hindrances. These are just some of the hindrances that I have written over here and I preached and I have expounded in the Word of God. Maybe there are many, many more that you can add in your own list. But there is one thing sure that I will tell you, that these hindrances are just artificial hindrances. You can overcome them by the power of God and the Word of God that is in you. Pagka pumasok ang salita ng Diyos, nasa sa iyo yan, nakita mong kaharian niya, malapit sa iyo, nakapasok ka, at nalaman mo ang iyong kaligtasan, isang araw, sasabihin mo, salamat Panginoon sapagkat kinuha mo ako, pinaalala mo ang mga bagay nito. At pagkatapos pinapasok mo ako sa iyong kaharian, ito ang tunay na kayamanan na dapat mong hanapin sa iyong buhay. Unahin mo ang mga bagay na ito at ikaw ay hindi magkakamali sa iyong pagpili na inuna mo ang kaharian ng Diyos. It was the Lord Himself who said this. He said, seek ye first the kingdom of God. Say that with me. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Itong lahat ng ito, idadagdag na lang ng Diyos sa iyo.
Pagkain, damit, tahanan, anong kailangan mong personal, kagalakan, yan lahat ay dadagdag ng Diyos sa iyo. Bibigyan ka ng kagalakan na hindi na nanakawin pa ng demonyo. Remember what the Lord has promised in John chapter 10 verse 10. He said, the Son of Man came to give you life, life more abundantly. The devil came for to destroy, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Kayo nanonood sa iyong television, gusto ng Diyos tanggapin ninyo. Kasama ng mga anak ng Diyos na naririto, etong pagpapalang ito na masagana na ipinangako niya. You don't have to live like you are living right now. You don't have to live in depression all the time. You don't have to live in oppression all the time. You don't have to live in poverty. That is not how God designed for you to live. You were created in God's image, and He wants you to have the best of blessings. Only the curse that the devil gave you and that the devil made you in prison with is still with you, and you don't know the way out. But I am here to tell you as a servant of God, there is a way out. The power of God can deliver you from your curse, from your bondage. And this is the very moment that you have to decide for yourself and say, Lord, I want to be free. I have to know the truth because the truth will set me free. Ang pagkakataon mo ay ngayon. Gumawa ka ng desisyon. Mahal ka ng Diyos, ngunit dapat mahalin mo rin ang kanyang mga salita. Gumawa ka at sabihin mo, hindi ko kailangan ng pang-aapi ng demonyo sa aking buhay. Ang mga hadlang na ito upang tanggapin ko ang pagpapalang ito, kailangang maalis sa buhay ko. I want to live like the way you want me to live, Lord. At ang gusto ng Diyos, mamuhay ka sa gana. Walang karamdaman. Lahat ng bagay available sa iyo sapagkat anak ka ng Diyos. Lahat ng kailangan mo. Sabihin mo, kasama ko, lahat ng kailangan ko sa buhay ay kayang ibigay ng Diyos sa akin. Sapagkat ako ay anak niya at siya ang aking ama. Sinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Bigyan mo ako ng bagong espiritu. Alisin mo, Panginoon, ang espiritu ng kasalanan sa buhay ko. Ipasok mo ang isang panibagong espiritu, espiritu ng kaligtasan, pagpapala, at pagsusunod sa inyong kalooban. In Jesus' name. Hawakan mo ang TV set mo, ako'y dadalangin sa iyo. Anak ng Diyos, saan ka man ngayon, ano man ang hadlang na demonyo, ano man ang pag-aalalang nasa sa iyo, ano man ang sumpa ng karukaan at karamdamang nasa sa iyo, pinalalayas ko yan sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa autoridad na ibinigay niya sa akin bilang kanyang lingkod sa huling araw, yang mga sumpa na ibinigay ng demonyo sa iyo at nakatali ka sa mga sumpang yan, ngayon ay lalayas sa buhay mo. Tanggapin mo ang milagrong yan. Gagaling ka sa iyong karamdaman, magkakaroon ka ng pagpapalang pinansyal na iyong hinahanap, lalago ka at magkakaroon ng kaginhawaan sa pamumuhay mo at magkakaroon ka pa ng kaligtasang karagdagan ng buhay na yan. Kompleto ang dulot ng Diyos sa iyo na buhay na masagana. Tanggapin mo, anak ng Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Tanggapin mo ang pagpapalang yan. In Jesus' name. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.